Tiningnan ako ng security guard na para bang kagagaling ko lang sa ilalim ng isang malaking bato. Mula sa kupas kong maong hanggang sa luma kong sweatshirt mula sa kolehiyo, halos nakikita ko na kung paano niya kinakalkula sa isip niya na ang halaga ko ay nasa 200 piso at ilang barya sa bulsa. Humakbang siya paharap, hinarangan ang daan ko patungo sa pangunahing entrada ng Grand Perlas Hotel nang may awtoridad ng isang taong 3 araw pa lang sa trabaho. Sinabi ko sa kanya na narito ako para sa engagement party ng mga Santos at Elizalde. At ang ngisi sa kanyang mukha ay sapat na para mapaasim ang isang galong gatas. Tumawa pa siya. Itinuro ang kanyang matabang daliri sa gilid ng gusali kung saan may maliit na karatula na nagsasabing, Service Entrance. Tila ba ang mga katulong ay kailangang dumaan sa tamang pinto. Ang pangalan ko ay Beatrice Santos, 32 taong gulang. At sa sandaling iyon, nakatayo sa aking sadyang kaswal na kasuotan. Marahil ay mukha akong naligaw na food delivery rider. Hindi nawala sa akin ang kabalintunaan nito, lalo na't kung iisipin kung ano talaga ang trabaho ko. Pero nanahimik na lang ako. Minsan, ang pinakamatamis na paghihiganti ay inihahain ng paunti-unti tulad ng isang 5-star meal. Bago ako magpatuloy, paki-like naman ang video na ito at i-comment ninyo kung saan kayo nakikinig at anong oras dyan. Salamat. Tinawagan ako ng ate kong si Celeste. 2 linggo na ang nakalipas na may sigla ng isang taong nag-iimbita sa iyo sa sarili niyang bitayan. Ginawa niyang malinaw na dapat akong mag-ayos naman dahil ang kanyang magiging mga biyenan, ang mga Elizalde, ay mga partikular na tao. Narinig ko pa ang air quotes sa boses niya sa telepono. Nabanggit din niya sa napakakaswal na paraan na siguro ay wag ko na lang banggitin ang aking maliit na online business thing dahil ang mga Elizalde ay old money at hindi maiintindihan ang mga trabaho sa internet. Nakatitig pa rin sa akin ang security guard. Ang kanyang radyo ay nag-iingay na tila napaka-importante. Pwede ko sanang ipakita ang ID ko. Pwede akong gumawa ng isang tawag na magbabago sa lahat. Pero nasaan ang saya roon? Sa halip, ngumiti ako ng matamis at nagtungo sa service entrance. Ang aking mga luma at gasgas na sapatos ay umuugong sa semento, sakto pagdating ko sa gilid na pinto. Isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa parking lot. Si Celeste mismo, nagniningning sa isang damit na mukhang mas mahal pa sa buwan ng renta ng karamihan, ay mabilis na naglakad sa aspalto, sakay ng mga takong na tiyak na hindi ginawa para sa paglalakad. Ang kanyang mukha ay isang obra maestra ng pagkalito at bahagyang nakatagong pangingilabot. Tiningnan niya ako, pagkatapos ay tiningnan niya ang espasyo sa likod ko. At pagkatapos ay ang security guard na nagpapaliwanag na itinuro niya ang delivery person sa tamang pasukan. Si Celeste ay humagikgik pa. Yung parehong nerbiyosong tawa na mayroon siya mula pa noong high school kapag napapahiya siya dahil sa akin. Iwinagayway niya ang kanyang manikuradong kamay. At may sinabi tungkol sa kung paanong ang mga ganyang tao ay laging nalilito kung saan sila lulugar. Ang mga ganyang tao, ang sarili niyang kapatid. Kinagat ko ang dila ko ng sobrang diin na halos malasahan ko na ang dugo at pumasok sa service entrance na iyon ng taas noo. Ang kusina ay isang magulong paraiso. Purong magandang kaguluhan na amoy bawang at mamahaling karne. Isang sous chef ang agad na napagkamalan akong pamalit na server na kanilang inaasahan at inabutan ako ng apron bago pa man ako makatanggi. Ang head chef, isang malaking taong nagngangalang Chef Anton, na tila nakikipag-usap sa pamamagitan lamang ng mga Pranses na mura at mga buntong hininga ng pagkadismaya, ay sinulyapan ako at idineklara na ako ang nakatoka sa mga hipon. Sa loob ng ilang minuto, abala na ako sa pagbabalat at paglilinis ng mga hipon na para bang dito nakasalalay ang buhay ko. Ang ibang mga tauhan sa kusina ay halos hindi napansin ang bagong karagdagan sa kanilang hanay. Masyado silang abala sa pagtsitsismis tungkol sa sakunang nagaganap sa itaas.
Tila 3 beses nang ipinabalik ni Celeste ang mga champagne dahil hindi raw sapat ang pagka-champagne ng kulay, anuman ang ibig sabihin yon. Nagpupustahan na ang mga server kung ilang beses siyang magbabago ng isip tungkol sa pagkakaayos ng mga napkin. Ang bilang ay 6 na at hindi pa opisyal na nagsisimula ang party. Mas marami akong nalaman tungkol sa kapatid ko sa kusinang iyon kaysa sa nakalipas na 5 taon ng madalang na mga hapunan ng pamilya. Linggo na pala niyang tinatakot ang mga staff sa kanyang mga hiling, 17 beses na pinalitan ang menu, at iginiit na ang mga bulaklak ay dapat pang i-eroplano mula sa Ecuador dahil ang mga lokal na rosas ay mukhang sobrang pangkaraniwan. Nabanggit ng isang server na pinaiyak pa niya ang pastry chef dahil sa disenyo ng engagement cake. Pero ang totoong tsaa, sabi nga ng mga mas batang server, ay tungkol sa mga Elizalde, old money, sabi nila. Sobrang luma na halos naging alikabok na. Dumating daw si Ginang Elizalde kanina para inspeksyonin ang venue at ginugol ang 40 minuto sa pagpapaliwanag kung paano ang kanilang pamilya ay nagho-host na ng mga party bago pa man maitayo ang hotel. Napakarami niyang binanggit na mga yumaong kamag-anak na akala mo kailangan na naming mag-set up ng isang memorial table. Bumukas ng malakas ang pinto ng kusina na parang may sumipa at doon nakatayo si Celeste sa kanyang buong bridezilla na kaluwalhatian. Ang kanyang mukha ay may partikular na kulay ng pula na nangangahulugang may isang tao sa kung saan na gumawa ng isang bagay na hindi mapapatawad tulad ng maling paghinga. Rumagasa siya sa kusina. Ang kanyang mga takong ay tumutunog na parang galit na makinilya, hinihiling na malaman kung bakit ang champagne ay hindi pinalamig sa eksaktong 37.5 degrees. Sinubukan ni Chef Anton na ipaliwanag na ang champagne ay nasa perpektong temperatura para ihain, ngunit hindi interesado si Celeste sa mga katotohanan. Gusto niya kung ano ang gusto niya, at ang gusto niya ay perpeksyon na magpapahanga sa mga Elizalde. Dumaan siya sa prep station kung saan abala ako sa mga hipon. Sapat na ang lapit para maamoy ko ang kanyang pabango, ang parehong pabango na hiniram niya sa apartment ko 3 taon na ang nakalipas at hindi na isinauli. Hindi man lang siya sumulyap sa direksyon ko. Para sa kanya, isa lang akong pares ng mga kamay na hindi nakikita, na ginagawang posible ang kanyang perpektong araw. Pagkatapos niyang lumabas na parang bagyo, bumulong ang isa sa mga server na ang mga Elizalde ay nasa itaas na. At sinasabi sa sinumang makikinig na mas magaling pa sana ang nahanap ng anak nila. Tumawa ang batang tagahugas ng plato at sinabing narinig niya si Ginang Elizalde sa banyo na kausap sa telepono. Pinag-uusapan kung paano kukumbinsihin ang kanyang anak na iatras na ang engagement bago pa mahuli ang lahat. Nagpatuloy ako sa pagbabalat ng hipon, ngunit ang isip ko ay naglalakbay. Ang mga Elizalde na sinusubukang isabotahe ang engagement ng kapatid ko. Si Celeste na naging isang halimaw sa mga staff. Ito ay nagiging isang teleserye at hindi pa man ako nakakarating sa pangunahing kaganapan natapos ko ang aking tungkulin sa mga hipon. Sinabi ko kay Chef Anton na kailangan kong magbanyo at dahan-dahang lumabas ng kusina na suot pa rin ang aking apron. Walang tao sa service elevator na perpekto dahil kailangan ko ng isang sandali para sa aking sarili. Pinindot ko ang pindutan para sa penthouse floor, hindi ang party floor, kundi ang nasa itaas nito. Ang executive level. Ang level ko, 3 taon na ang nakalipas, binili ko ang Grand Perlas Hotel Chain. Hindi lang ang hotel na ito lahat ng 17 ari-arian sa buong bansa. Ang kasunduan ay isinagawa sa pamamagitan ng aking holding company, ang BS Enterprises. At sinadya kong hindi ilagay ang personal kong pangalan sa karamihan ng mga papeles. Mas malinis sa ganoong paraan. At nangangahulugan ito na maaari akong maglakad-lakad sa aking mga ari-arian nang hindi tinatrato na parang may-ari. Marami kang matututunan tungkol sa iyong negosyo kapag hindi alam ng mga tao na ikaw ang boss. Bumukas ang elevator sa aking pribadong opisina at ginamit ko ang aking thumbprint para buksan ang pinto. Ang espasyo ay kabaligtaran ng party sa ibaba. Tahimik, minimalist, na may mga bintanang mula sahig hanggang kisame
natanaw ang buong siyudad. Iniwan ng aking assistant ang mga lingguhang ulat sa aking mesa, ngunit hindi ako interesado sa mga numero ngayon. Interesado ako sa mga security monitor na nagpapakita ng bawat pampublikong lugar ng hotel. Pinaglipat-lipat ko ang mga kamera hanggang sa makita ko ang ballroom. Naroon sila, ang mga Elizalde, sa kanilang buong karangyaan. Si Ginang Elizalde ay mukhang na-vacuum seal sa kanyang damit. At ang kanyang mukha ay may kakaibang paninikip na nagpapahiwatig na medyo naging masigasig ang kanyang plastic surgeon sa Botox. Siya ang sentro ng atensyon malapit sa bar. Napapalibutan ng isang grupo ng mga babae na lahat ay mukhang in-order mula sa iisang country club catalog. Ang kwento kung paano ko binuo ang imperyong ito. Habang iniisip ng aking pamilya, nahirap ako sa aking maliit na online business ay halos nakakatawa. Kung iisipin, si Celeste ay sobrang proud sa kanyang marketing job sa isang mid-tier na kumpanya. Laging mabilis na mag-alok sa akin ng payo sa karera at mga listahan ng trabaho na sa tingin niya ay mas angkop para sa isang taong may limitadong karanasan tulad ko. Samantala, tahimik akong nagtatayo ng isang hospitality empire. Nagsimula sa isang nalulujing hotel na binili ko gamit ang bawat sentimo ng aking ipon at isang utang na nagpuyat sa akin sa loob ng maraming buwan. Ang pagsasaayos ay brutal. Pero marami akong ginawa sa sarili ko, natutunan ang negosyo mula sa pinakamababa. Ang hotel na iyon ay humantong sa isa pa, pagkatapos ay isa pa, hanggang sa magkaroon ako ng isang portfolio na magpapaiyak sa mga old money na Elizalde sa kanilang mga trust fund. Kung kasama ko pa rin kayo at nag-enjoy sa kuwentong ito ng drama ng pamilya at nakatagong tagumpay, mangyaring maglaan ng isang segundo para mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng komento. Ang suporta ninyo ay mas malaking tulong kaysa sa inaakala ninyo at maniwala kayo sa akin. Ang pinakamagandang bahagi ay parating pa lang. Nag-zoom in ako sa isa sa mga security camera at sakto namang may nahuli akong isang bagay na interesante. Si Ginang Elizalde ay may masinsinang pag-uusap sa isang tao mula sa catering staff, hindi si Chef Anton o sino mang kilala ko mula sa kusina. May iniaabot siyang isang bagay sa kamay nito na kahina-hinalang mukhang pera. Tumango ang lalaki at itinago ito papalayo patungo sa kusina. Dahil sa kuryosidad, pinanood kong muli ang buong interaksyon nila. Malabo ang audio, ngunit malinaw ang body language. Si Ginang Elizalde ay nagbibigay ng mga utos, itinuturo ang iba't ibang bahagi ng ballroom, at ang lalaki ay tumatango na parang isang sabik na tuta. Hindi ito tungkol sa temperatura ng champagne o sa ayos ng mga napkin. Gumawa ako ng isang mabilis na tawag sa aking head of security. Hinihiling sa kanya na bantayan ang sitwasyon, ngunit huwag munang makialam. Pagkatapos, isinuot ko muli ang aking apron. Kung gusto ni Ginang Elizalde na maglaro sa aking hotel, sa aking pamamahay, matututunan niya na ang bahay ay laging nananalo. Patuloy na umandar ang security footage habang pinapanood ko si Celeste na desperadong sinusubukang pahangain ang kanyang magiging biyenan. Inaayos ang kanyang damit sa tuwing titingin si Ginang Elizalde sa kanya, tumatawa ng masyadong malakas sa bawat corny na biro ni Ginoong Elizalde tungkol sa kanyang laro ng golf. Masakit panoorin. Para kang nakakakita ng isang taong pilit na isinusuot ang sapatos na 3 sukat na mas maliit. Bumalik sa aking uniforme ng server, kumuha ako ng isang tray ng mga baso ng champagne mula sa kusina at pumasok sa ballroom. Ang pagbabago mula sa mga service area patungo sa party space ay parang pagpasok sa isang portal mula sa isang simpleng probinsya patungo sa isang magarbong siyudad, kung ang siyudad na iyon ay pinalamutian ng isang taong may sobrang daming pera, ngunit kulang sa panlasa. Ang estilo ni Celeste ay mailalarawan ko lamang bilang hasyenda ng artista. Naguunahan ang mga kristal na chandelier sa mga LED uplighting at may sapat na mga bulaklak para punuin ang isang botanical garden. Ang mga Elizalde ay nakatayo malapit sa gitna ng lahat. Mukhang mas gugustuhin pa nilang mapunta
sa ibang lugar. Ang kanilang anak na si Miguel, dahil syempre, Miguel ang pangalan niya, ay nakatayo sa tabi nila na may ekspresyon ng isang taong dahan-dahang sinasakal ng sarili niyang bawtay. Umikot ako dala ang aking tray, hindi nakikita sa kakaibang paraan na nagiging invisible ang mga service staff sa mga magagarbong party. Ang mga mayayaman ay may kamanghamanghang kakayahang kumuha ng mga bagay mula sa iyong tray habang tumitingin sa iyo na para bang ang champagne ay bigla na lang lumitaw sa kanilang mga kamay sa pamamagitan ng purong kagustuhan. Si Ginang Elizalde ay nagkukuwento tungkol sa kanilang family estate sa Tagaytay, ipinapaliwanag sa sinumang may tainga kung paano nila kinailangang tanggalin ang ilan sa mga staff. Dahil mahirap na talagang makahanap ng matinong katulong ngayon. Ang kabalintunaan ng pagsasabi niya nito habang kumukuha ng baso mula sa aking tray, nang hindi man lang sumusulyap sa akin, ay hindi nawala sa akin. Ang kanyang asawa ay tumatango, bagaman ang kanyang mga mata ay patuloy na napapadpad sa pinakamalapit na exit. Pagkatapos ay may narinig akong nagpatigil sa akin. Sinasabi ni Ginang Elizalde kay Celeste kung paano nila kailangang pag-usapan ang mga financial arrangements para sa kasal, partikular na kung paano mag-aambag ang pamilya ni Celeste sa investment portfolio ng kanilang anak. Ginawa niya itong parang kaswal, ngunit sapat na ang mga business deal na napagdaanan ko para makilala ang isang pangingikil kapag naririnig ko ito. Si Celeste ay sabik na tumatango. Nangangako na may resources ang kanilang pamilya at ang kanyang kapatid ay isang napakatagumpay na investor na tiyak na gustong mag-ambag sa pagsasama nila. Halos mabitawan ko ang aking tray. Ginagamit ako ni Celeste. Ang kapatid na itinuro niya sa service entrance bilang kanyang haka-hakang financial backing. Ang kapatid ni Miguel, si Carlo ang mga pangalang ito. Sumpaman ay lumapit sa akin habang pinupuno ko muli ang aking tray sa service station. Siya ang tipo ng lalaki na iniisip na ang kanyang trust fund ay ginagawa siyang hindi mapigilan. Na may makintab na buhok at isang ngiti na malamang ay gumana sa mga dalagang Instagram model. Lumapit siya, amoy pabango at kayabangan, at tinanong kung buong gabi ba akong magtatrabaho sa party na ito o kung mayroon akong mga break. Sinabi ko sa kanya na magtatrabaho ako hanggang matapos ang trabaho. At kumindat pa siya sa akin. Kumindat na parang nasa isang murang romantic comedy kami kung saan ang mayamang lalaki ay nahuhulog sa babaeng katulong. Ipinatong niya ang sa tingin niya ay isang patagong 5,000 piso sa aking tray. At sinabi sa akin na hanapin ko siya mamaya kung gusto kong kumita ng totoong pera. Halos masuka ako, ngunit ngumiti ako at lumayo. Idinagdag ang kanyang alok sa aking listahan ng mga bagay na gagawing mas interesante ang gabing ito. Habang umiikot ako, mas marami akong naririnig na piraso ng puzzle. Ang mga Elizalde ay nagbabanggit ng mga koneksyon na sinasabi nilang mayroon sila. Mga oportunidad sa negosyo na kanilang pinupuntirya, mga ari-arian na pag-aari nila. Ngunit may isang bagay na mali sa lahat ng ito na parang masyado silang nagsisikap na itatag ang kanilang mga kredensyal. Sa isang tahimik na sandali, pumasok ako sa business center malapit sa ballroom at kinuha ang aking telepono. Ilang mabilis na paghahanap at ilang tawag sa aking network ang nagbunyag ng aking hinala. Ang mga Elizalde ay bangkarota. Hindi lang kapos sa pera, kundi lubog sa utang. Nagbebenta ng mga pilak ng pamilya para makaraos. Ang kanilang estate ay may 3 mortgage. Ang kanilang investment portfolio ay na-liquidate 2 taon na ang nakalipas at may mga utang sila sa maraming nagpapautang. Biglang naging malinaw ang lahat. Hindi nila sinusubukang pigilan ang kasal dahil hindi sapat si Celeste para sa kanila. Desperado silang mangyari ito dahil iniisip nilang may pera ang pamilya ni Celeste. Ang mga financial arrangements na binanggit ni Ginang Elizalde ay hindi mga kontribusyon. Umaasa sila ng isang bailout. Ang kosmiko biro ng lahat ng ito ay halos nagpatawa sa akin ng malakas. Narito ang mga Elizalde. Minamaliit ang lahat habang lihim na umaasa na ang haka-hakang mayaman na pamilya ng aking kapatid ang magliligtas sa kanila mula sa pagkabangkarota. At narito si Celeste.
Nagpapanggap na isang bagay na hindi siya para lang mapahanga ang mga taong mas matindi pa ang pagpapanggap. Bumalik ako sa paghahain ng champagne. Ngunit ngayon ay talagang nagmamasid na ako. Si Ginang Elizalde ay nagiging mas matapang. Binabanggit sa kanyang mga kaibigan kung paano mamumuhunan ang pamilya ni Celeste sa ilan sa mga negosyo ni Miguel. Si Celeste ay nakatayo sa malapit, nakangiti at tumatango. Ganap na walang kamalay-malay na siya ay ginagawang gintong gansa sa isang panloloko. Ang party ay nasa kasagsagan na ngayon. Ang ingay ay tumataas sa bawat pag-ikot ng mga inumin. Ang lalaking sinuhulan ni Ginang Elizalde kanina ay may ginagawang kahina-hinala malapit sa sound system. At nakita ko siyang may hawak na parang isang USB drive. Anuman ang sabotaheng binalak niya ay malapit ng mangyari. At kailangan kong magpasya kung hahayaan ko itong maganap o makikialam. Doon ko nakita ang aking general manager, si G. Ocampo, na nakatayo sa pasukan ng ballroom na may nag-aalalang ekspresyon at isang folder sa kanyang kamay. Tinitingnan niya ang mga tao, naghahanap ng isang tao, at mayroon akong magandang ideya kung ano ang nasa folder na iyon. Ang tseke ng mga Elizalde para sa party ay tumalbog at narito si G. Ocampo para asikasuhin ito ng maingat. Ang gabi ay malapit ng maging napaka-interesante.